Gandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Dito po tayo sa ating Bible Knowledge of the Day sa araw po na ito ng July 7 ng Martes. Sabi po ng Bible sa Proverbs 22 verse 28, "Remove not the ancient landmark which thy fathers have set." At yung pong pamagat natin ay remove not the ancient landmark. At yung remove po dyan ay nasag sa Hebrew word. Ang ibig sabihin ay to depart, to departing away, or to turn away. Okay, so departing away po or to turn away. Yung ancient naman po dyan ay olam sa Hebrew, antiquity or yung forever perpetual. So manatili ka kumbaga doon sa ancient na yan. Okay, so antiquity, yung mga ipinmanamana, aring inheritance sa lupa, legasiya, ayan po, na itinuro ng kanilang mga ama. Yung landmark po, gable sa Hebrew word, a boundary. Okay, so muhon po sa Ilocano kumbaga yung landmark, di ba? So, remove not the ancient landmark, sabi ni Solomon, which thy fathers have set. Yung naiset nila, yung naihanda nila, yung naiprepare nila, yung naituro nila at naibigay sa atin. Sabi ng Bible, huwag mong aalisin yan. Nung araw po, pag may custom or kumbaga tradition man yan or mga kaugalian na itinuturo sila na sa kanilang mga anak, at pag binago mo po yan, napakasama po ng image niyan, no? Kumbaga, hindi po katanggap-tanggap sa kanilang pamilya pag kami tinuro sila, may binigay sila na binabago. Oo. So, naihalin tulad po mga kapatid, ang yung ganong pag-set ng mga magulang dito sa Biblia na sabi, remove not the ancient landmark. Alright? So, yung muhon sa Ilocano, hindi ko po alam sa Tagalog eh. This proverb was written by Solomon as part of a collection of wisdom, saying, designed to teach God's people how to live righteously and godly. Yung naituro na wisdom, instruction, yung faith, mga kapatid, ay yun po. Yung sinasabi dyan is spiritually speaking, in application, na kung paano tayo mamumuhay righteously and justly according to the landmark of the Word of God. So the ancient landmark refers to a stone or boundary markers placed to mark the limits of a family inherited land, di ba? Muhon. In ancient Israel, land was given, God-given inheritance passed down through generation. These landmarks established properly boundaries and protected its family's rightful possession. Kumbaga, ito yung sa akin. Magpapakita na talagang minana nila yon at sa kanila yan. Sa pamamagitan ng landmark na yan. At kaya nga po nakakahiya pagka inalis nila yan, pwede silang magalit ang mga fathers nila or legally speaking, makasuhan sila or mapahamak pa sila, ma-accuse kung nagtatanggal po sila ng landmark. Alright? Literally speaking. Pero ganun din po ang application po yan spiritually mga kapatid sa atin. Yung naituro sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga tatay, nanay, alright, pag inaalis mo yan, nakakahiya po yan. Oho. At ikakapahamak po ng mga anak yan. Kaya mga anak, kung ikaw man ay naturuan, pananampalataya sa Diyos, at na-instructan ka, nabigyan ka ng direction, ng instruction, ng boundaries sa buhay mo, huwag mong tatanggalin. Bakit? Nandun ang protection mo eh. Pagka sinasabihan ka ng magulang mo, mabuhay ka dito, maayos dito, ganito ang buhay mo dapat, makakristyano, nag-church ka, nananalangin, at naniniwala sa Diyos, sumunod sa magulang, manatili ka dyan anak. Bakit? Kasi dyan po ang gusto ng Panginoon sa atin sa landmark. Kaya nga ang instruction, remove not the ancient landmark. Pag nandyan ka, maayos po ang buhay mo. Pag inalis mo yung landmark na yan, namuhay ka sa iba, ay talagang mapapahamak po tayo. Kaya remove not the ancient landmark. Alright? Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless po.